Ngayon ang araw ng pagbabayad ng renta sa Taglagas. Hawak mo ang buong bukirin, para bayaran ang mga insekto na kumakain ng putik. Lin, akala mo ba si Wang ay isang matulunging tao na nangangalaga sa mga basurero? Si Wang, ang mayaman na lupaing putik. Ito ang pinakamababang bahagi ng buong baryo ng Qingliu. Ang pinakaibaba at pinakapangit na lugar. Kahit ang pinakapangit na butil ay hindi nila mapalago. Ginagamit ko ito para alagaan ang aking Red Armored Beetle. Naaabala ka sa pangolekta ng renta. Kasalanan ito. Simula noong kalahating taon ang nakalipas, ang batang lalaki mula sa pamilya Lin. Nadalay sa malubhang sakit na wala ang paningin. Itong utak ko. Tiyak na tuluyang nasira. Yung pulang langaw ay talagang nakakaubos. Sa ugat ng mga pananim, matigas ang katawan na parang bakal. Laman ay puno ng amoy lupa. Kahit sa baryo, 3 araw nang walang pagkain. Hindi man lang kinain ng mga itim na baboy. Sinasamba pa siya na parang ginto. Sino bang hindi? Magandang palayan. Wala siyang itinanim na butil ng palay. Araw-araw na naglalakad sa dilim. Pumupunta sa likod ng tavern sa lungsod. Kumukuha ng mga nabulok na laman loob ng baboy. Nabubulok at mabahong basurang soybeans. Isang balde-balde itong ibinubuhos sa bukirin. Sa loob ng 10 milya, sino man ang makakaamoy sa kanyang bukirin ay tiyak na magsasara ng ilong. Yete, nababaliw na. Talagang nababaliw ang taong ito. Pakiusap, wag masyadong malakas. Si Ginoong Wang, pero kilalang kilala siyang mapagsamantala. Itong bulag na ito ay nagpakasakit ng kalahating taon. Walang nakuha. Ngayon, hindi makabayad ng 1-0 pirasong pilak na upa. Baka pati buhay niya ay maubos dito sa palayan. Nung naririnig ko ang mga kababayan natin, paano mo masasabing wala kang sinasabi sa akin na huwag kang magpapanggap? Ako bahala kung alagaan mo. Ay mga insekto o mga alimango, 12 pirasong pilak. Kung kulang man ng 1 tanso. Hindi lang ako titigil, agad kong kukunin. Ang lupain mo na ito, kailangan pang dalhin ang bulag mo. Para ipambayad sa utang. Ibebenta sa kanlurang bundok, sa madilim na minahan para maghukay ng karbon habang buhay. Wala akong pera ngayon. Pero ang mga bagay sa lupain ay agad na makakapagpalit ng 100 leang. Kisang tael ng pilak, kisang tael ng puting pilak. Bigyan mo ako ng kalahating buwan na palugit. Ang renta sa lupa na 10 tael ng sirang pilak. Ibabalik ko ng doble, Lin mo. Ha. Ibabalik ko ng doble. Sa mga walang pakialam sa iyong lupa, mabaho na od na kahit aso ay ayaw kainin. Lin Xiangzi, hindi ka lang bulag. Nagkakaroon ka pa ng kabaliwan. Wala akong oras ngayon para makinig sa iyo na nagmamalaki. Si Wang Ergao kasama ang mga kapatid ay bababa. At kukunin ang mga sirang lambat sa bukirin ng bulag na ito. At mga sira-sirang kawayan. Binato lahat sa lupa. Huwag mong iwanan kahit isang insekto. Ngayong araw, siguradong makukuha ko na. Sa utos, hahaha. Madam, maghintay lang kayo. Mga bata, aalisin namin ang mga kalokohan nitong bulag. Itatapon namin lahat. Para malaman niya. Sino ba talaga ang may kapangyarihan sa nayon ng Qingliu? Sino ang nagdidikta? Tigil! Sinasabi ko sa inyo, mas mabuti pang manatili kayong nakatayo at huwag gumalaw. Ang mga bagay na nasa mga lambat na ito. Kapag nasira ang isa ngayon, natatakot akong hindi na kayo makabawi sa buong buhay ninyo. Hindi namin kayang magbayad. Bago pa mamatay, nagmamaliit ka pa. Sa harap ng amo, nagsasalita ka ng mayabang. Sa tingin ko, sobra na ang pagkamali-mali mo. Mga kaibigan. Yung bulag na ito, matigas ang ulo. Unahin nating pawiin ang isang paa niya. Tingnan mo kung paano pa siya makakapagsalita habang nakatayo. Putulin mo ako. Sa kong paa ay nabali ang buto ko. Ikaw, bulag na patay. Naglakas loob ka pang manlaban. Hindi ito possible. Kahit na bulag, nagawang itapon ang bato ni Ergao. At nasira pa ang mayaman na amo. Sa mga hangal na tulad ninyo. Siya ay isang peste na sumisira sa mga pananim. Isang karumal-dumal na nilalang na kumakain ng amoy lupa. Pero sa kamay ko, Lin mo. Ito ay tinatawag na ginto. Ginto? Akala mo ba talaga na nakasakit ka ng tao? Magsalita ka ng ilang kasinungalingan, at makakalusot ka na. Tanungin mo ang mga tao dito. Sino ang magbabayad para bumili ng ganito? Na sobrang mabaho at sira-sirang insekto. Ahahaha. Hindi kayo kakain. Dahil hindi ninyo talaga naunawaan kung ano ang tunay na tamang luto, kung ano ang sining ng pampalasa. Kalahating buwan. Kailangan ko lang ng kalahating buwan. Pagkalipas ng kalahating buwan, gusto kong ang buong lungsod na ito. Mga kamag-anak ng emperador. Mga mataas na opisyal at mayayaman. Mga negosyante sa buong mundo. Nakatayo sa mahabang pila para bilhin ako. Mga uod na hawak ko. Hahaha. Para sa mga mayayamang tao sa kabisera. Kumain ng mga mabahong uod. Si Lin. Ngayon, ilalabas ko na ang aking sinasabi. Kung makakabenta ka ng mga uod sa loob ng kalahating buwan. Hindi lang kita papaalisin sa buwis sa taong ito. Ibibigay ko sa iyo ang kontrata ng lupain sa patubig. Isang salita, isang kasunduan.
Nakahanda na ang iyong titulo ng lupa. Diyos ko! Anong amoy ito? May pumutok bang palikuran sa bahay ng iba? Batang Lin, anong kasalanan ang ginawa mo? Dinala mo ang mga mabahong ito. Bakit mo ibabalik ang mga sirang bagay sa baryo? Wala kang pakundangan sa sarili mo. May hininga pa ang mga tao dito. Ginoo Zhao, ito ay dekalidad na panggatas na pagkain. Ang mga pulang langgam sa irigasyon. Nasa yugto sila ng pagpalit ng balat. Kailangan nila ng maraming karne at iba't ibang butil. Kailangan lang nilang kumain ng sapat na ito. Para maging masigla at matibay ang kanilang laman. Makinig kayo. Pakinggan ang mga baliw na sinasabi ng bulag na ito. Para sa mga sira-sirang pananim, pinapakain pa ng mga mabahong od ang mga dekalidad na pagkain at karne. Pagsapit ng mga pista, wala tayong makita kahit kaunting karne. Ikaw naman, gumagastos ka pa para bumili sa syudad ng mga laman loob ng baboy para sa mga od. Talagang isang pabayang anak ka. Hahaha. Tapos na ang linabulag na ito. Totoo ngang sinaniban na siya. Ilang araw na nakaraan, yung taong nanakit kay Ginoong Wang, nagmalaki na sa loob ng kalahating buwan. Maibebenta ang mga insekto sa napakamahal na presyo. Akala ko may mga pambihirang kakayahan siya. Pero sa huli, akala ko nagwala na siya. Haha, yung amoy na to. Pinapawisan na ang itlog sa bahay ko. Kahit ang lola ko na manok ay hindi na nagtutulog ng itlog. Sino bang mabuting tao? Ginagamit ang palayan bilang taguan ng dumi. Itong lupa na to ay para sa kanya. Sobrang nasira talaga. Hindi pwedeng ikumpara ang taglamig sa mga insekto sa tag-init. Sa panahon na kahit makakain lang ng sapat, ay isang luho na. Ipaliwanag man nila ang modernong aquaculture. Ng mataas na protina na pagpapalusog at pagpapabuti ng kalidad ng tubig gamit ang fermented soy residue. Para lang silang nagtutugtog sa hangin. Nang walang nakikinig. Ang katotohanan ay masakit talaga. Sasaluhin ito ang mukha ng lahat. Ay naku, mukhang babaha na ang langit. Hindi tama ang takbo ng ulan na ito. Mabilis, umuwi na kayo sa baryo at magtago. Haha, tingnan niyo mga tao. Hindi na makatiis ang langit. Ganito kalakas ang pagbaha. Hindi lalampas sa kalahating oras. Yung bulag na si Shuichan ay tuluyang malulunod. Yung mga sirang lambat niya, hindi kayang pigilan ang agos ng tubig. Tama nga. Kapag umabot na ang tubig sa lambat, lahat ng pulang od sa bukirin ay siguradong tumatakbo sa kanal ng walang natira. Itong bulag na ito, halos kalahating buwan na ang ginugol. Para lang sa wala. Ganyan talaga ang buhay. Bakit pa magpupursige sa kahirapan? Ay, mas mabuti pa ang tadhana kaysa sa plano ng tao. Pagkatapos ng ulan na ito. Ano ang ipambabayad niya sa renta? Dumating na, dumating na. Tingnan niyo, mga kaibigan. Yung bulag ba yun? Sobrang na-stress siya. Totally nawala na sa katinuan. Halos umabot na sa ibabaw ng tubig. Bakit siya nakangiti sa tubig? Tulong ng Diyos. Umuwi ka, mahaba. Sipsipin mo ng husto ito. Ang espiritu ng ulan. 3 araw mula ngayon, sumama ka sa akin sa digmaan. Paluin ang kabisera. Ang pagbabagong ito ay perpekto. Ang laman ay umabot na sa rurok. Hindi pwede. Sobrang dumi ng tubig, amoy lupa, at amoy ng nabubulok na damong dagat. Nakalusok na sa laman ng hipon. Normal na pagluluto sa tubig o asin. Hindi lang matanggal ang amoy na ito. Kundi mas lalo pang palalain ang kakulangan nito. Walang 13 spice. Ang mga alimasag ay simpleng mga od sa puti. Ay naku, Diyos ko. Lin, bulag ka ba talaga? Nasa harap natin ang Black Wind Mountain. Ikaw na isang bulag. Bakit ka pupunta roon? Gusto mong mamatay? Ang batang lalaki ng Lin pamilya. Bumalik ka na. Sa bundok na iyon, hindi lang may mga itim na ahas na kayang putulin ang mga binti ng tao. Mayroon ding nakalalaso na ulap na hindi mo na makikita ang daan. Kapag pumasok ka, para ka na ring nagsusustento sa mga mabangis na hayop, malapit nang magbayad ng upa. Sigurado akong alam niyang hindi niya maibibenta. Yung mga amoy na putik na insekto. Natakot na baka hulihin ni Wang Kaisu na maghukay ng uling. Mas pinili na lang pumasok sa bundok at magpakamatay para maramdaman ang kasiyahan. Maraming salamat po, Datu Zhao, sa iyong pag-aalala. Pero ang pupuntahan ko lang ay mangolekta ng ilang halamang gamot. Punta at babalik. Magbigay daan. Tapos na. Itong bulag. Ngayon, talagang hindi na siya makakabalik. 30 hakbang sa kaliwang harapan. May maanghang na tamis. Ito ay laso ng puso, iwasan mo. Basang-basa ang lupa sa kanang pader ng bangin. May amoy ng dagta. Malambot ang lupa. Huwag tapakan. 200 hakbang sa harapan. Nakita na. Ligaw na anise. At may taon. Mahigit 10 taon na pambihirang. 100 taong ligaw na kanela. May pundasyon na. Ang lasa na ito. May kaunting anghang. Napakapurong espiritu. Ito ay mga halamang ugat na sibuyas at bawang.
Ngunit ang antas ng panggising ay karaniwan. Higit sa 100 beses ng bawang. Mayroon na tayong bagay na ito. Ang pinakamagandang lasa ng bawang na may maliit na hipon ay makakamit ang tunay na pagbawas ng dimensyon. Pinakamagandang uri ng purple na bawang. Dagdagan ng star anise, kanela at dahon ng laurel. Kumpleto na ang mga sangkap ng 13 pampalasa. Lahat ay handa na. Susunod, dapat maranasan ng kabisera. Kung ano ang tunay na hindi mapigilan. Napakakakaibang pangitain. Batang Lin. Ikaw ay buhay. Nakalabas ka mula sa Blackwind Mountain. Aking mahal na ina. Baka ang bulag na ito ay hindi na. Ang fox spirit sa bundok ay pumasok sa katawan niya. Yung Blackwind Mountain. Kahit ang pinakamalakas na yon, ay hindi nagtatangkang pumasok ng malalim. Siya, isang bulag. Paano siya nakalabas ng buo? Tingnan niyo yung basket niya. Puno ng laman. Talaga bang pinayagan siyang makahanap ng anumang kayamanan sa bundok? Hindi naman kayamanan, pero sapat na para magpabaliw ang lahat sa buong lungsod. Anong gamot ang pinaglalaruan ng bulag na ito? Ang amoy ay matapang at nakakaabala. Bakit parang nakakapagpasalita ito? Sa ilalim ay may matinding asim na tubig. Ano itong amoy na ito? Sarap. Sobrang sarap. Ito ay mas masarap pa kaysa sa malambot na karne na nilaga sa bahay ng punong bayan. Na mas mabango ng 100 beses. May kasama itong maanghang na amoy. Bakit parang diretsong tumutok sa tuktok ng ulo? Ano bang ginagawa ng bulag na ito sa kawali? Ano bang niluluto niyang mahiwagang gamot? Sa kalahating buhay ko. Hindi pa ako nakakaamoy ng ganitong kaakit-akit na amoy. Naiinggit na ang aking tiyan dahil sa amoy na ito. Yung niluluto sa kawali na yun ay yung mga amoy na putik na ayaw kainin ng mga aso. Paano kaya naging posible na makagawa ng ganitong amoy na para bang Diyos? Ang kulay nitong pula, ang sarap tingnan, nakakagutom. Kung alam ko lang na pwedeng gawing masarap ang mga insekto na ito, hindi ko dapat siya pinagtawanan noong isang araw. Nagawa na ang unang palayok ng maanghang na hipon. Mga taga Kinglew Village, ano sa tingin niyo sa lasa nito? Tama bang pumasok sa panlasa niyo? 50 kilometro ng daan sa bundok. Talagang nakakapagod. Ginoo, tingnan niyo. Siya na bulag na patay. Talagang nagdadala siya ng kariton papunta. Dito sa kabisera. Puy. Alam ko na, hindi makabayad ng renta ang bulag na ito. Gusto niyang makisama sa maraming tao para makaligtas sa utang. Kung makakatakas siya ngayon, saan ko ilalagay ang mukha ni Wang Bansheng? Tumigil ka, bulag. Saan ka pupunta? May utang silin mo sa atin. Hindi niya binayaran ang renta ng taglagas ng Ginoo. Gusto niyang tumakas sa gitna ng gabi. Sino itong mga salot dito? Bumara sa gitna ng pinto ng lungsod. Narinig ko, nangangalap ng renta mula sa nayon. Itong bulag na may kariton. Talagang kawawa siya. May utang sa masamang tao. Mukhang hindi siya makakapasok sa pinto ng lungsod ngayon. Sige Noong Wang, mas mabuti na ba ang sugat sa paa mo? Bakit hindi ka nagpagaling sa Kinglew Village? Malayo ka pang pumunta sa ilalim ng Beijing. Para harapin ako. Talagang nag-effort ka, Huwag kang magpaka-emosyonal sa akin. 3 araw na lang ang natitira bago ang kalahating buwan. Diyan sa iyong putik na bukirin. Walang kahit isang ugat ng palay ang tumubo. Ngayon kung hindi ka makapagbigay ng 10 lay ang napilak na renta, hindi lang kita kokolektahin ang iyong sakahan, kundi pati ang karwahe mong ito. Kasama ka. Lahat ay kakumpiskahin bilang pantubos. Anong laman nitong garapon? Sobrang bango. Baka naman ito'y kayamanan na ninakaw mo. Buksan mo at tingnan ko. Aking bagay ito. Mas mabuti pang huwag mong hawakan. Hahaha, ikaw na bulag. Nasa ganitong sitwasyon ka na, nagtatapang-tapangan ka pa. Sige, hindi ko hahawakan. Dalhin mo ang pera. Walang 10 lay ang napilak. Hindi ka makakapagpasok ngayon. Kahit isang hakbang sa iyong dingmen. Paano mangyayari yan? Ito. Ikaw, isang bulag na nag-aalaga ng mga uod. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Sabi ni Lin mo, 10 tael ng pilak ang upa. Ibabalik ko ng doble. Narito ang 20 tael. Mula ngayon, ang kontrata ng upa sa lupain ng tubig sa Kinglew Village ay walang bisa. Tayo'y malinaw na nagkakaintindihan. Sinigang na tupa sa silangan. May magaspang na asin at piraso ng sibuyas. Hindi natanggal ang amoy. Ang inihaw na gansa sa kanluran ay sobra na ang luto. Matigas ang laman. Yung mga tinatawag na mamahaling restoran. Napaka-primitive ng paggamit ng mga pampalasa. Dito. Talagang isang pagbagsak ng antas. Sobrang pagbagsak ng antas. Perpektong larangan ng eksperimento ng pagbagsak. Unang kainan sa kabisera. Kaya't ang aking unang apoy ay magsisimula sa pagsunog ng inyong karatula. Ngayon, susunugin ko ang disyerto na ito. Aba, aking inang. Ano itong amoy na napakaswabe? Bakit ang anghang? Ngunit napakasarap.
Tumatagos talaga sa buto ng tao. Hindi ba't ito ay mula sa mga kusinero ng palasyo na nagtatayo ng tindahan sa kalsada? Lahat ng mga ganang kumain ko ay naengganyo na. Napakamakapangyarihang timpla ng pampalasa. May anghang na may tamang tamis. Malasa ngunit hindi nakakasawa. Sino ang sikat na chef na ito? Na nagpapakita ng galing sa labas. Halika, sumama ka sa akin at tingnan natin kung makakakuha tayo ng malaking halaga para dito. Naisip ko na ang negosyo ng Juxian Pavilion. Tiyak na makakaangat pa sa susunod na antas. Nakakabaliw. Talagang napakalaking kalokohan. Napakamahusay. Komplikadong mga pambihirang pampalasa. Ikaw, bulag ka. Ginamit mo pa ito para magluto ng mabahong uod. Akala ko kung ano. Napakabihirang delicacy. Pero ito pala ay isang uri ng mga uod na kumakain ng puti. Mga bagay na ganito ay napakababa. Ang shell ay mas matigas pa sa bato. At ang laman ay amoy lupa. Itong hipon ay ginawang pagkain. May panghihiya sa kultura. Nasayang ang magandang pampalasa na ito. Hahaha. Mga kapitbahay, huwag kayong maloko ng amoy na ito. Kahit gaano pa kaganda ang pampalasa, ang nilutong ito ay mga peste, pagkain ng mga mababang uri ng tao. Sino man ang kumain nito? Tiyak na 3 araw na TB. Tanging mga pulubi lamang. Ang kakain ng ganitong bagay, walang halaga ang pagkain. Nasa kakayahan ng kusinero yan. Sa inyong Juxian Pavilion, mga bihirang pagkain ay nagiging tanyag. Ngunit sa kawali ko, silin mo. Ang uod na ito ay ang makakapagbigay sa lahat ng labis na pagnanasa sa masarap na karne ng Diyos. Karne ng Diyos. Ang laki ng yabang mo, bulag. Itong pangit na uod mo. Ano ang balak mong ibenta? 1 kwento, 1 kilo. May gustong bumili ba? 11 kwento, 1 kilo. 11 kwento, 1 kilo. Parang baliw yata ang bulag na to. Kayang bumili ng 1 kilo sa 10 kwento. Ng magandang baboy na may taba. Sino ang bibili ng 10 kwento? 1 kilo ng mga uod na walang gustong bilhin. 10 sentimo. Talagang may amoy ng kahirapan na hindi kayang bilhin. Ang bulag na ito ay nababaliw sa pagnanais ng pera. Itinuturing ang mga tao sa kabisera, na parang mga tupa na nakalaan sa katayan. Tara na, wag na nating amuyin ang amoy ng kahirapan. Mga kaibigan, alam ko na kayo ay may mga pagdududa. Ngayon, ito ang unang araw ko sa pagbebenta. Hindi ako naglalayo ng kita. Nais ko lang makipagkaibigan. Ang unang mangkok ay libre para tikman. Basta't mga kapatid na nagtatrabaho sa pamamagitan ng lakas ng katawan. Sino ang may lakas loob na gawin ang Beijing? Na unang kumain ng laman ng Diyos, hindi na kailangang magbayad. Kung matapos mong subukan at hindi mo nagustuhan, sira ang tindahan ko. Sa mga putik na insekto, ngayong araw kahit mapatay ako sa lason. Kailangan kong makabusog kahit sa kamatayan. Kapatid na bulag, ako si Datu, susubukan ko. May paraan ang kuya na ito sa pagkain ito. Pigilan ang ulo ng hipon. Huwag kalimutan na alisin ang matigas na balot sa dulo ng hipon. Pero tandaan, kailangan munang dilaan ang ulo ng hipon ng red oil na nasa loob nito. Diyos ko! Paano pwedeng ganito katibay ng karne? Sobrang dami ng katas nito. Maanghang, maasim, sariwa at mabango. Anong juks yan, Jenna? Mga delikasyang galing sa bundok at dagat. Hindi mapapantayan ito. Alainan. Sobrang sarap, sobrang sarap. Si Danyo ang pinakamatipid kumain. Kung kaya niyang kainin ito ng ganito, tiyak na maganda ito. Kapatid na bulag, gusto ko rin kumain. Bigyan mo ako ng 1 kilo. 5 salaping pambili. Hindi na ako magpapabaya ngayon. Bigyan mo ako ng 2 kilo. Huwag kang makipag-agawan sa akin. Tumawag ka sa timog ng lungsod. Si King Pilisan, lumapit. Yung tindahan nitong bulag. Ngayon, hindi pwedeng magtagal. Ah, ang saya. Sobrang saya. Ako, si Danyo, nabuhay ng 30 taon. Hindi pa nakatikim ng ganito. Kasarap na pulutan. Kapatid na bingi, ang galing ng talento mo. Bukas babalik ako. Ah, sobrang sulit ng 1 sentimong ito. Itong maanghang na sabaw. Pwede pang ihalo sa kanin o isaw-saw sa manto. Kaya kong kumain ng 3 malaking bowl ng sabay-sabay. Mahal na guro, buksan mo na ang pangalawang lata. Hindi pa ako nabusog dito. Huwag magmadali, mga kaibigan. Mas matagal ang pagkakaluto ng pangalawang lata. Mas lalong magiging malasa ito. Lahat kayo, umalis. Kain, anong kinakain? Isang grupo ng mga pulubi. Isang grupo ng mga mahihirap. Wala silang takot na mamatay sa lason. Bingi, matapang ka ah. Sino ang nag-utos sa'yo sa kanlurang pamilihan? Na magtinda sa kanto ng krus. Nagsamba ka na sa timog lungsod. Walang daungan si Lisan. Hawak mo ang mabahong insekto mula sa bukirin. Mukhang ayaw mo nang magtinda dito. Batas ng dakilang kian. Sa kanlurang pamilihan, kailangan lang magbayad sa mga tagapagbantay ng 2 wen na bayad sa pwesto. Nabayaran ko na ang pera. Bakit hindi ako makapagtayo? Batas ng dakilang kian ha? Ha. Dito sa kalye ng kanlurang pamilihan. Si Ginoong Kian ng Juxian Pavilion at ang bakal na pamalo sa kamay ko ay talagang nakakainis. Ang amoy ng iyong maruming ud ay nakakaabala sa mga bisita ng Juxian Pavilion. Nagsalita na si Ginoong Kian,
at inutusan kang agad na umalis sa West Market. Kung hindi, babasagin ko kayong lahat kasama ang kawali. Akala ko ay ang tagapangasiwa ng pera ng Juxian Pavilion. Ang pinakamagandang kainan sa kabisera. Hindi umaasa sa pagkain para makapagpatuloy, kundi umaasa sa mga katulad ninyo. Mga mababang uri na sumisira sa kabuhayan ng iba. Talagang nakakabigla. Bingi ka, ayaw mong tumanggap ng inuming alok, ang masama pa ay uminom ka ng inuming parusa. Makasalita ka pa sa Juxianje. Ngayon, gagawin ko na. Wasakin ko ang negosyo mong ito. Mga kasama, ibaba ninyo ang kawali ng mainit na mantika. Mag-ingat sa mainit na mantika, mag-alis na kayo. Naghahanap ng away. Ay, ang aking binti. Ay, nasira ang binti ko. Huwag mo nang samahan pa siya, umalis na tayo. Magpapakain ba ako sa inyo ng hipon? Pinong pampalasa, maanghang at masarap. Ikalawang lata na ang benta. Kanino-kanina ang nagsabing gusto niyang magdala ng 1 kilo, para sa asawa niya upang matikman. Puta na ang Juxianje. Kahit bumagsak ang langit, gusto ko pa rin. Ubusin itong hipon na ito. Kapatid na bulag, huwag nang magsalita pa. Ako na bahala sa pangalawang lata. Bakit ikaw ang mag-isa? Matagal na akong naghihintay. Bigyan mo ako ng 1 kilo. Guro na bulag. 2 kilo naman. Hindi ako naniniwala. Gaano kaya kasarap ang bagay na to? Kayo pang mga manggagawa. Nag-aagawa ng ganito. Yung bulag. Ano ba talaga itong halimaw? Hindi lang marunong sa mga pinong pampalasa. Kundi nakatago pa ang ganitong kakayahan. Hindi pwedeng basta-basta ang lakas. Kaya titignan natin. Kapatid na bulag. Ngayon, ang iyong makukulay na karne na parang Diyos. Tiyak na tuluyang napunta na sa West Market. Nagsimula na ang pangalan. Kung susumahin ito, kahit papaano, kumita tayo ng 200 na pilak. Halika, kuya, dadalhin kita sa unahan. Sa Chanfeng Building para uminom ng kaunting alak. At pagkatapos ay pupunta tayo sa tindahan ng pananahi. Para bumili ng isang mahabang damit na tela. Dito sa lungsod ng Beijing. Kapag may pera, kailangan ng bagong damit. Kung hindi, ang mga iyon ay mga mababang tao na walang galang. At hahanapan ka pa ng gulo. Salamat sa magandang intensyon, Dago. Hindi na ako iinom ng alak. At hindi ako nagmamadaling palitan ang damit. Mayroon pa akong may mas mahalagang bagay na dapat gawin. Ang natitirang mantika mula sa kawali. At ang huling natirang 10 kilo ng hipon. Kailangan kong ipasa ito habang mainit. Saan mo ito ipapadala, kanino ka bibisita? Mga makapangyarihan at mayayamang tao, nakikipag-ugnayan. Para makipagkita sa mga tao dito sa kabisera. Pinakatapat na tao. Kuya, anong mabangong pinipindot mo? Mainit na lugaw, at ang pinakamasarap sa Beijing. Pula na hipon, maliit na munggo. Tawagin mo yung nasa kanto. Mga lolo at lola. Bata, hindi pwede, hindi pwede. Mahalaga ang bigas na ito. Ikaw, bulag na bata. Hindi madaling kumita. Paano mo ito maaring ipamigay? Kami na mga nasa gitna ng buhay at kamatayan, naghihintay na lamang. Mga taong naghihintay ng kamatayan. Kumain ka, lola, habang mainit pa. Hindi ko nakikita ang aking mga mata. Kung hindi dahil sa tulong ng lahat. Hindi ko rin ito magagawa. Kumita ng pera. Kumain tayong lahat ng masarap na pagkain. Siyempre, kuya, ang sarap ng hipon na ito. Mas masarap pa kaysa sa mga piraso ng karne na nakuha ko sa kusina noong bagong taon. Sobra, hindi kita niloloko. Kapag lumaki na ako, magiging matagumpay ako. Bibili ako ng maraming bigas. Akala ko sino ang nasa West City na ito. Sa slum, nagpapanggap na mabait. Haha, ikaw pala yung bulok na benta. Bingi at bulok na tao. Ginooli, tignan mo nga. Akala ko pa naman itong bingi. Kumita ako ng kaunting barya ngayon. Pupunta ako sa pantalan para magdasal. Makakakilala ng mga makapangyarihan. O baka magpalit ng damit na maganda, na makikita ng tao. Pero ano ang nangyari? Ang putik ay mananatiling putik. Isang walang silbing tao. Ang mga bagay ay nagkakasama ayon sa uri. Ang mga tao ay nagkakasama ayon sa grupo. Ang mga mababang uri ay kumita ng pera. Karapat-dapat lamang na makasama ang grupong ito, ng mga pulubi at mga nagmamakaawa. Ang mga insekto ay nababagay sa malaking bigas. Talagang isang pag-aaksaya ng yaman. Nadumi ang lupa ng lungsod na ito. Bulag. Huwag mong sisihin ako sa hindi pagpaalala. Sa lungsod na ito, ang negosyo ay nakasalalay sa koneksyon at kapangyarihan. Bulag na patay. Anong ginagaya mong pagiging mataas ang lipad? Akala mo ba sa pagbibigay mo ng kaunting tira, maging buhay na budha ka na? Sasabihin ko sa iyo. Nagsimula na ang Juxian Pavilion na gayahin ang iyong 13 pampalasa. Sa loob ng 3 araw, gagawin kong wala kang puwang. Sa kabisera. Kahit saan. Pagdating ng panahon, hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo. Ano pa ang hawak mo? Hoy, mga pulubi. Guro ng pera. Sa ganitong klase ng tao na buhay na nakabaon sa putik, anong kwento pa ang masasabi? Dahil sa pagiging mahirap, napuno ka ng kahirapan.
Nakakasuka, umalis ka na. Anak, pasensya na, naabala namin kayo. Sa insulto ng taong mataas ang posisyon. Mag-ingat ka bukas, wag na muna pumunta. Mag-ipon ka ng pera, para magamit mo sa pagpapakasal. Magpahinga kayong lahat ng maayos. Bukas babalik ako ulit. Nandito na ang tamang oras ni Wanner. Nakablock na ang karwahe ng pamilya Qian. Sa harap ng pinto ng 3 oras na. Gusto mo bang makita ng buong Beijing? Ang kahihiyan ng pamilya Su. Mabilis, takpan mo na ng pulang takip. At sumama sa mga babae pababa. Pinasasama mo ako sa ganitong walang modo at masamang tao. Ito ay tungkol sa pagbibenta ng mga babae para sa kapakinabangan. Hindi kami, mga nakatatanda, ay walang puso. Mula sa pagkabata, ikaw ay matalino. Mahusay ka sa negosyo. Dapat ay mas alam mo. Ang kalagayan ng pamilya Su. Ang pamilya Su ay may 12 malaking restaurant. Ay pinabagsak ng Juxian Pavilion at ganap na pinipigilan ng Chamber of Commerce sa Beijing. Napatigil ang supply. Ninakaw ang kusinero. Ngayon ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kwarto ay may malaking utang. Umabot ng ilang libong taels ng silver. Akala mo ba nagugustuhin ko? Natulungan kang tumalon sa apoy. Ang pera pamilya ang pinakamalaki sa Beijing. Na-supplier ng mga pampalasa at sangkap. Sila rin ang isa sa mga may-ari ng Juxian Pavilion. Basta't magpakasal ka bilang pangalawang asawa, agad napupunan ng pera pamilya ang kakulangan. At muling ibabalik ang supply ng mga sangkap ng supamilya kung hindi ka mag-aasawa. Bukas, sisikat ang araw. Ang daang taong yaman ng Su ay tuluyang mababang karote. 9 tao at mga kababaihan ay mapipilitang magpalaboy sa kalye. Ang mga ninuno ng Su ay umunlad sa isang kawali at isang spatula. Nakatayo sa Beijing gamit ang tunay na materyales. Ngayon, luma na ang mga putahe. Nakalampasan na ng Juxian Pavilion. Hindi niya naiisip na dapat mag-innovate. Ngunit nagtatangkang isakripisyo ang kaligayahan ng isang babae sa buong buhay niya. Sa pamamagitan ng mga limos na nakuha sa pagtiis, hanggang kailan kayang suportahan ng pamilya Su? Sobra. Ang mga resipe ng pamilya Su ay nasa sukdulan ng dakian. Ano pa ang maaaring maging bago? Tao. Takpan ang pulang takip ng dalaga. Ibig sabihin ay Itali. Kailangan ding Itali ang karwahe ng pamilya Qian ngayon. Bitawan mo ako. Ginagawa ninyo ito ng personal. Wasakin ang pamilya ni Su. Dalhin niyo siya pababa. Huwag kang lumapit. Kung pipilitin niyo pa ako, ngayon ay bababa ako mula sa Wang Yulu. At babagsak ako. Dugo ang tumalsik dito. Hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo. Mga kasuklam-suklam na tao. Bumaba ka na, pag-usapan natin ng maayos. Huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay. Ginoong Su, huwag mo nang gawing mahirap ang sitwasyon. Sinabi ng aming binata. Kahit na mabali ang iyong binti ngayon, basta't may hininga ka pa, dapat ay ipapasok ka pa rin sa tahanan ng pera. Ikaw ay tao ng pera sa buhay, at tao ng pera sa kamatayan. Ito ba ay tadhana? Ito. Ano ang amoy na ito? May tamang tamis ng star anise. May mayamang lasa ng kanela. At ang malambot na anghang ng Sichuan pepper. Ang pagsabog ng tuyong pulang sili. At isang bagong bango, na hindi kailanman naitala sa mga sinaunang aklat. Impossible. Dakilang pampalasa. Palaging pinahahalagahan ang katamtaman at kapayapaan. Kulang ng isa, nagiging labis. Sobra ng isa, nagiging kulang. Ngunit ang halimuyak na ito ay ganap na sumisira sa lohika. Ito ay napakamakapangyarihan na kayang pigilin ang mga depekto ng sangkap. Ngunit nakakapagbalanse sa 10 uri ng pampalasa ay naghalo-halo. Tatay, naamoy mo ba ito? Ay, kailangan lang nating mahanap ang taong ito. May pag-asa na ang pamilya Su, basta't maisama ang amoy na ito sa mga resipe ng pamilya Su. Walang dahilan para hindi muling mabuhay ang pamilya Su. Hindi ka matatalo ng Juxianje. Anong amoy iyon? Isa lang yun sa mga mabababang tindero sa palengke. Mababang kalidad. Paano mo maliligtas si Su pamilya, bumaba ka na. Si siya iyon. Siya talaga iyon. Wanner, kung naisip mo na, ayos na iyon. Agad na itapon ang bulaklak sa matandang Qian. Para masabing natanggap ang kasunduan. Mawawala na ang patay na sitwasyon. Talagang dapat nang mawala ang patay na sitwasyon. Ngunit ang mag-aalis ng sitwasyon ay hindi ang pamilyang Qian. Ay, ang bulaklak ko. Iyan ang bunso sa aming pamilya, Sixiuqiu. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Huwag siyang palampasin. Hindi tama ang hangin. Hindi ito mga nalaglag na dahon. At hindi rin mga ibon. Kuya, ang ganda ng malaking pulang bola. Bumagsak ba ito mula sa langit? Dekalidad na sutla, hindi ito nakatagong armas. Ito ay isang bulaklak na bola. Nahuli ko. Ang bulaklak na bola ng dalaga ng pamilya Su. Sa kabila ng lahat, isang bulok na tao na nagbebenta ng putik ang nakahuli sa akin. Isang bulag. Hay, nabaliw na. Ang prinsesa ng Su pamilya ay inihagis ang silya
Sa isang bulag na nagbebenta. Hindi mo dapat gawin yan. Ihulog sa isang bulag. Tapos na. Ang dangal ng pamilya Su sa loob ng 100 taon. Nawala na lahat. Mga batas ng dakian. Pagtawag ng kasintahan gamit ang bulaklak. Patunay ng langit. Kanino mapupunta ang bola? Sino man ang aking suwaner, na asawang ligaya? Ngayon ang buong bayan ay saksi. Sa aking asawa, ay ang humuli, sa bulaklak na nakatali. Tao. Ibigay sa akin. Kunin mo ang bolang may burda sa kamay ng bulag na iyon. Bawiin mo. Si Miss Su iyon. Nadulas ang kamay niya at napabato. Hindi ito formal. Ay, bawiin mo. Nadulas ang kamay at napabato. Ang bola ng bulaklak na ito ay nasa langit. Lumipad ito ng ilang dekada. Sa huli ay nahulog sa aking kamay. Sa iyong pamilya, Ki. Kahit ang langit na may nakikita sa lahat. Ay naglakas loob na salungatin ito. Bungang mata. Huwag kang magpapakahulugan ng sobra. Sa kabisera. Yung pera ko sa kamay ko. Ay tadhana. Kunin mo ang 5 layang na ito. Ibalik mo ang sutla sa akin. Kung hindi, karne. Magiging isang kahong pang-ukit ng kahoy. Enye. 5 layang ng pilak. Ninainsulto mo ang pamilya Su. Ang halaga ng dalagang ito. O ninainsulto mo ang halaga ng binatang Kian. Anong ibig mong sabihin? Masyadong mababa. Ang bulaklak na ito. Ang sumisimbolo ng mukha ng Su pamilya. Ito ay kumakatawan sa isang malaking negosyo na may halagang milyon-milyong taels. Kung magbibigay ka ng 5 layang na pira, gusto mong bilhin ng buo, ang nakakamanghang kapangyarihan at kayamanan. Ang iyong pananaw. Kahit ako nabulag, ay nakakatawa. Itong sako ng bulaklak. Ako silin mo. Asawa ng pamilya Su. Ako na ang naging, gusto mong magnakaw. Hayaan mong personal na hanapin ako ng iyong amo. Sige na, walang anuman. Ayos, maghintay ka sa akin. Sumpa ka. Pinalayas mo ang pamilya Kian. Bukas ay mababang karote na ang pamilya Su. Umaasa ka ba sa taong iyon, na bulag at nagbebenta ng mga insekto, para punan, ang kakulangan ng libu-libong tael ng pilak? Lolo, mali po kayo. Hindi siya isang karaniwang negosyante. Isang tao na kayang makuha ang ganitong napakahalagang pampalasa. Hindi maaaring isang karaniwang tao. Ang pamilya Su ay nasa malubhang kalagayan na. Ang ibinigay ng pamilya Kian ay hindi gamot, kundi lason. Dahil pareho namang patay ang sitwasyon, mas pipiliin kong ipusta ang bulag na kabataan na ito. Sa isang sugal ng buhay at kamatayan. Kapatid Lin, nasa malaking panganib ka na. Iyan ang bulaklak ng pamilya Su. Iyan ay mainit na patatas. Hindi ka pakakawalan ng pamilya Kian. Mainit na patatas. Hindi, ito ay ibinigay ng Diyos. Tawiran sa negosyo. Mga merkado sa ibaba ay nawasak ng mga hipon. Susunod, gaya ng Su pamilya, tanda at daluyan. Kuya Danyu, saan nagmula ang malaking kapahamakan? Dumating ang kapalaran sa pag-ibig. Ito ay isang napakalaking kagalakan. Hindi na ako maglalako bukas. Pupunta ako sa bahay ng Su. Bibigyan ng galang ang aking biyenan. Maging mapanagot. Ikaw na walang galang na bulag. Hali sa hali ng pagtitipo ng Su. Hindi ito pwedeng pasukin ang tulad mong tindero sa kanto. Huminto ka dyan. Magpakatino ka. Maging maayos ka. Si Su na dalaga ay naghulog ng hibla ng sutla. Lahat ng tao sa lungsod ay saksi sa aking pagtanggap. Ayon sa mga batas ng dakian, ako na ang lehitimong manugang ng Su, na may karapatan. Ang manugang ay bumalik, pumasok sa bulwagan na ito. Ano ang masama dito? Eto. Anong kalokohan, manugang? Tumingin ka nga sa salamin, kung anong klaseng tao ka. Isang nagtitinda sa kalye, sa West City. At nangangarap na makisama sa pamilya Su, na parang isang malaking puno. Dahil lang sa tinanggap mong bulaklak kahapon, pinutol na ng pamilya Kian ang supply sa pamilya Su, ng 12 na restauran. Ito ay parang gusto mong ibagsak ang pamana ng pamilya Su, sa bangin. Batang lalaki, magandang may ambisyon ka. Ngunit ang kasakiman ay nagiging ahas na lumulunok ng elepante. Akala mo, kapag tinanggap mo ang bulaklak, maaari ka nang lumipad sa sanga at maging isang pabo. Ang threshold ng mayayamang pamilya ay mas mataas kaysa sa iyong inaasahan. Yung 10 sentimong halaga mo. Sa mata ng pamilya Su, mas mababa pa sa basurang. Dito ay 100 layang ng pilak. Para sa katulad mong mahihirap. Ito ay isang malaking halaga na. Hindi mo kailanman kikitain sa 10 henerasyon. Pindutin ang palatandaan. At agad na umalis sa kabisera. 100 liang. Ang laki ng hakbang ni ikalawang elder. Pero, sa mga elder,
Yung mga yun, na telang may cloud pattern, kahit namamahalin. Ang insenso ay pinalitan ng pinakamurang timba-timba ng sedro. Uminom ng tsaa ang ikalawang matanda kanina, gamit ang pinakamataas na antas ng ruyao na porselana. Ngunit ang amoy ng tsaa ay mula sa lumang tsaa ng nakaraang taon. Sa prestihiyosong lungsod ng Beijing, ang pinakamalaking samahan ng negosyo, pati ang mga gastusin ng punong matanda, ay labis na pinigilan nang pumasok ako. Lahat kayo'y kumakabog ang puso at humihingal ng mabilis at magulo. Ang kinatatakutan ninyo ay hindi ako ang bulag na ito, kundi ang takot na bukas ng umaga. Ang pamilya Su ay mapipilitang maharap ang pader mula sa pamilya Qian at Chuxenyu. Nagsasalita ka ng kalokohan. Tawagin ang tao. Paalisin siya gamit ang pambubugbog. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Lolo. Walang mali sa sinabi niya. Ang kasalukuyang pera ng pamilya Su ay hindi na umabot sa 3,000 tael. 12 na sangay ng tindahan, walang tao. Kami ay parang modbadhan na tumatawid ng ilog. Hirap na hirap na. Wonder. Parang nababaliw ka na. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi ka nagpakasal kay Yaong Master Qian. Pinoprotektahan ko siya dahil mas alam niya kaysa sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng paraan upang makaalpas. Ang pamilya Qian ay may dalang kutsilyo na pinuputol ang laman ng pamilya Su. Ngunit kayo ay patuloy na nagpasalamat. Samantalang siya, maaari niyang gamitin ang pinakamurang pulang sa lagubang upang makuha ang buong lungsod ng mga hindi pa narinig na natatanging lasa. Maaari niyang wasakin ang balak ng katiwala ng pera at maaari ring magdulot ng matinding pagbili sa mga tao sa ilalim. Buwis. Talagang desperado ka na sa paghahanap ng solusyon. Umaasa ka sa isang bulag na nagbabaligya sa kalsada. Gagamitin ang mababang uri ng lakas paggawa para kumain ng mabahong ud upang iligtas ang Su Family Restaurant. Hahaha. Masyadong matalino. Sa huli, ito ay maliit na talino. Kumita ng ilang sentimo sa kalye. Hindi kayang dalhin ang pangalan ng Su. Ginoo, salamat sa iyong tiwala. Ngunit, ang pinakamalayong bahagi ng Su ay ang sangay ng Nanhua Building. Dahil sa panggigipit ng Juxian Pavilion, tumakas ang may-ari. Naubos din ang mga kusinero. Ngayon, sarado na at naghihintay ng kamatayan. Paano mo nalaman ang tungkol sa Nanhua Building? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay, itinuturing niyo akong, hindi na maitatayo ang isang taong walang pag-asa, na naniniwala na ang maliit na alimango ay walang halaga at hindi karapat-dapat. Kaya, may lakas ka bang makipagsabayan sa akin sa isang sugal? Anong klaseng sugal? Ibigay mo sa akin ang malapit ng magkolapse na South China Tower. Sa loob ng isang buwan, walang kahit isang sentimo ang Su pamilya, at walang sinumang ipinadala. Ako, silin mo, nag-iisa. Kailangan kong buhayin muli. Itong sirang tindahan, isang buwan mula ngayon, kung ang Nanhua Tower ay hindi, makakabalik sa 10 beses. Hinawi ko ang kasulatan ng kasal sa harap ng lahat. Lumayas na walang dala ang katawan sa kabisera. Haha. CJ, sige lang. Ang batang toro ay hindi natatakot sa tigre. Dahil, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Sige, tutulungan kita. Isang buwan mula ngayon. Kung hindi mo maabot ang 10 beses na kita, dapat kang umalis sa kabisera. Kailangan mo pang durugin ang iyong mga tuhod. Dapat kang gumapang palabas ng pintuan ng pamilya Su. Nangako tayo. Ngunit, pasensya na, Ginoo. Pakihanda na rin ang ilang peres ng mga guwantes na hindi tinatabla ng langis. Natatakot akong madumihan ninyo ang mga mahalagang kasuotan habang kumakain ng hipon. Sa itim na papel, sa puting papel, nakasulat na ng matanda, malinaw na malinaw, sa loob ng isang buwan. Nanhua Tower. Kung hindi mo kayang kumita ng higit sa 10,000, dapat mong punitin ang kasal na dokumento. Lumabas ng walang dala. Bulag, ngayon ay nagsisisi. May oras pa. Ang salitang pagsisisi ay hindi kailanman nasa aking diksyonaryo. Elder Su, tandaan mo ang iyong pangako. Pagkalipas ng isang buwan, magsuot ng guwantes na hindi tinatabla ng langis. Pumunta sa Nanhua Tower para suriin ang mga account. Ginoo, pakiusap, ituro mo ang daan. CJ, sasama ako sayo. Nabaliw. Si Wan Er ay nabaliw din dahil sa bulag na ito. Yung klase ng lugar sa Nanhua Tower. Gusto kong makita kung paano sila mamamatay. Ito ang South Hualu. Kalahating buwan na ang nakalipas. Juxianje. Bigla silang nagbukas ng sangay sa kabilang side. Mas mura ang presyo ng pagkain ng 3%. Pagkatapos nito, ang mga tagapag-supply, lahat ay pinutol ng pamilya Money. Ang chef ay kinuha ng kabilang panig. Sa 3 beses na presyo. Ngayon sa tindahan, isa na lang ang natirang tagapagbantay. Ginoo. Bakit kayo nandito? Matanda na ako. Walang silbi. Hindi mapanatili ang Nanhua Tower. Natatak. Fukbo. Bumangon ka na. Hindi ito kasalanan mo. Ang Su pamilya ay nauto ng mga masamang tao. Ngunit simula ngayon, Nanhua Tower. Kailangan nating muling buksan. Buksan. Wala tayong mabili kahit isang sibuyas. Wala na ring kusinero.
Sino itong batang may nakapikit na mata? Oh, hindi ba't ito ang dalagang anak ng supamilya? Bumunta sa bahay na ito. Inaalala ang ating mga ninuno. Pasensya na talaga, Ginoo at Ginang. Pugad ng mga diwata. Sobrang dami ng negosyo. Walang mapaglagyan ng dumi. Kaya humihiram kami sa inyo. Pwede niyo bang gamitin itong kalat na lupa na ito? Haha. Kahit na gano'n pa kayo, kabaho nitong tindahan nyo. Hindi na talaga kayo makakabukas pa. Mas mabuting ibenta na lang ang lupa ng maaga. Kay Maong, sobrang mong pinagsasamantalahan ang tao. May amoy ng masamang anise sa damit mo, at amoy ng patay na isda sa mga daliri mo. Likuran ng kusina ng Jukshan Pavilion, nakababahala ang kalagayan ng kalinisan. Sa ganitong uri ng basura na pagkain. Paano ka makakapagmalaki dito? Ano ka ba? Isang bulag, nagmamalaki ka pang magbigay ng opinyon sa akin. Hindi mahalaga kung sino ako. Kailangan mo lang malaman. Simula bukas, ikaw ang maghahanda ng kabaong. Dalhin mo ang iyong maruming tubig. Umalis ka. Biyenan. Talagang naiinis sila sa atin. Nang lubos. Kung magpadala sila ng mga taong walang modo para magdulot ng gulo, ano ang dapat gawin? Makakasakit. Ang pamilihan ay parang digmaan. Hindi ito isang salusalo. Sa tingin ninyo, ito ay isang patay na sitwasyon. Ngunit sa aking paningin, ito ay isang napakagandang posisyon. Lin mo, ano talaga ang balak mong gawin? Walang kusinero. Walang mga sangkap. Nasa kabila ay patuloy na nagbababa ng presyo. Patay na sitwasyon. Dahil sa supamilya. Nasa loob ng restoran. Sa lumang balangkas na ito, sino ang nagtakda na kapag magbubukas ka ng negosyo? Kailangan may 8 pangunahing lutuing sino? Sino ang nagsabi? Kailangan may mga ukit na mesa at upuan. At mga mamahaling kaligiran at sining. Ang gusto ko ay isang simpleng papel lang. Walang masisira, walang mabubuo. Paano mo gustong sirain? Unang hakbang. Sira. Ibasura ang mga nakakabahalang mesa. Lahat ay alisin. Palitan ng pinakasimpleng, mahabang mesa at mahabang upuan. Ginoo. Binago mo na ang kamay mo. Para lang yan sa tindahan sa kalsada. Ginoo. Ayaw nilang umupo. Ginoo. Ako'y nagnenegosyo. Hindi ako naglilingkod sa mga Ginoo na nakaupong nakataas ang ilong. Gusto kong gawin ito sa buong lungsod, na kayang-kaya ng mga tao, na masarap at abot kaya. Mas nakaugat sa realidad, mas masikip, mas nakakagutom. Ikalawang hakbang, gupitin. Hindi kailangan ng chef. Tulong sa kusina, tagapaghiwa ng gulay. Kailangan lang sa likod ng kusina ay mabilis ang mga kamay at paa. Manggagawa. Nakatutok sa paglilinis ng mga pulang sa lagubang. Dahil dito sa bahay, isang putahe lang ang binibenta. Paano ito susuportahan? Ang daloy ng 3 palapag na restaurant. Ginoo ng Mailola. Sobrang minamaliit mo ang lakas ng isang produkto. Sa paglago nito, kapag may resources, mga pampalasa, lutong-luto, nakatutok lahat sa isang putahe. Maaari itong bumuo ng ganap na pagkatalo. Ang Jukshan Pavilion ay may daan-daang putahe. Ngunit sa harap ng maanghang na hipon. Lahat ito ay mga simpleng ulam. Tatay Few, tanggalin mo ang karatula na ito. Bukas ng umaga, ilagay ang bagong karatula. Biyenan. Anong nakasulat sa bagong karatula? Red Hot Shrimp Experience Hall. Pinakamalalang plato. Dapat ay may pinakamalupit na laban. 10 beses ang kita sa loob ng isang buwan. Hindi, gusto kong gawing maging ang buong timog ng lungsod, at maging ang buong Beijing ay mapuno ng takot at kabaliwan. Kapatid Lin, ikaw na ang bahala sa pagkain. Mga kapatid, wag na tayong magtrabaho. Ngayon, sirain na natin itong lumang tindahan. At clear ang lahat. Kailangan walang matira sa unang at ikalawang palapag. Walang natirang lumang mesa at upuan. Lin mo, tindahan ng alak sa kabisera. Pagpapahalaga sa elegansya at pribadong espasyo. Inayos namin ang mga mesa at upuan ng napakalapit. Nagkakasalubong ang siko ng mga bisita, mga manunulat at marangal na tao. Paano tatanggapin ng mga mayaman? Ginoo o ginang, ito ang iyong maling pag-iisip. Kumain ng alimasat. Ang kinakain ay ang amoy ng kalye. Ang gusto ko ay ang siksikan at ang ingay. Ang ganitong masiglang kapaligiran ay nakakahawa kapag ang lahat ay nagtipon-tipon. Puno ng pawis sa sobrang anghang. Nagsisigaw ng siha. Minsan, sumisigaw habang naglalaro ng baraha. Hindi na ito pagkain. Ito ay tinatawag na immersive social dining. Ngunit ang Jukshan Pavilion at ang pamilya Kian ay nagtakip ng mga channel sa supply. Walang sibuyas, luya o bawang. Walang pampalasa. Saan galing ang mga sangkap? Sinasara nila ang malaking tindahan sa kabisera. Sinasara nila ang mga palayan sa Kinglu Village. Dahan-dahan lang. Mahalaga na ang mga pulang sa lagubang ngayon. Sinabi ni Lin, bibili sila sa 3 beses na halaga. Prinsesa, nakita mo na ba? Ito ang tunay na buhay ng Nanhua Tower. Hahaha. Mga tao, tingnan ninyo yung bulag na manugang. Nasaan ang kusina? Naitayo sa kalye. Amoy ng mantika habang nagluluto. Tingnan natin kung sino pa ang mailakas ng loob na pumasok. Sobrang desperado na siya. Gusto niyang magtinda sa harap ng kainan. Tiate.
Bobo. Alam mo ba kung ano ang marketing sa pamamagitan ng amoy? Itong tatlong malaking kawali. Iyan ang Nanhua Tower. Pinakamatinding tatak. Ginoo ng mayaman. Ang lasa ng dakian ay iisa lang. Mahirap please lahat. Gukong yuksyan. Nakasalalay sa menu. Ang kapal ay nakakatugon sa lahat. Iyon ay hindi epektibong paraan. Tunay na pagbagsak ng dimensyon. Ay ang matrix ng produkto. Gamit ang parehong sangkap, maaaring makuha ang tatlong natatanging lasa. Tumpak na pag-ani, ng iba't ibang antas. Unang palayok. Klasikong maanghang na lasa. Klasik na maanghang. Pangunahing target ang mga karaniwang manggagawa, at mga mahilig sa maanghang. Maanghang ngunit hindi nakakapaso. Sarap ng maanghang. Ang kailangan ay isang kagat lamang. Pawis na pawis. Masayang pagsabog. Pangalawang, pinakamahusay na bawang na may sarsa. Para sa mga hindi mahilig sa maanghang, mga manunulat at makata, mga mayamang kababaihan, malakas ang amoy. Matamis ang aftertaste at nakakapagpasigla ng laway. Pagkatapos kumain, amoy na amoy sa labi. Pangatlo, sublime na 12 pabango. Pinagsamang mga halamang gamot. Hindi lang basta nakakaakit sa dila, kundi nagpapasigla rin ng daloy ng dugo. Tinatarget ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Diyos ko, ang amoy ng bawang. Talagang parang galing sa Diyos. Walang lansa ng lupa. Tanging ang mayamang. Hindi ka pani-paniwalang amoy ng bawang, na maihalong tamis ng hipon. Sa dila, agad na natunaw. Kahit ang pinakamapaghimagsi, na mga mayayamang babae sa lungsod, kapag natikman lang ito, ay tiyak na mahuhulog. Ang daloy na ito, ay tila pumasok sa aking tiyan mula sa mga panlasa. Linmo, ikaw ay talagang henyo. Tatlong lasa na ito, ay nahahawakan ang mga karaniwang tao, mga iskolar, at mga mayayaman. Lahat ay nahuhuli. Ano ang Juxian Pavilion? Ano ang 8 pangunahing lutuin? Sa harap ng 3 palayok ng maanghang na noodles. Lahat ay madaling matalo. Nakaayos na ang lasa. Nanjing School, Tatay Fiu, Kuya Danyu, umuwi ka at matulog ng maayos. Bukas ng tanghali, hilahin ang pulang sutla. Gusto kong gawing pula ang langit ng kabisera. Mahal na bisita, pasok po, mangyaring pumasok. Hilahin ang pulang sutla. Yehey! Wow! Unang araw ng pagbubukas. Klasik na maanghang. Soberanong 12 pampalasa. 3 Diyos ng lasa. Libreng tikim sa lahat. Walang bayad. Kumain ng walang hanggan. Kumain hanggang sa kayo'y masiyahan. Simulan ang tikim. Anong amoy ito? Paano ito ikukumpara sa pirma ng Juxianje? Badha jumps over the wall. Mas mabango pa ng 100 beses. Tara, tingnan natin. Wala namang bayad. Isang palanggana ng maanghang na hipon. Ang sarap. Sobrang sarap na. Itong anghang. Nakakatuwa ako. Nagsusunog ang ulo ko. Bakit ganito ka? Kapal ang aroma ng bawang. Napaka-juicy ng karne. Walang amoy ng lupa. 3,000 libra. Nasa kalahati na. Unang hamon. Nagawa na. Ang bilis naman. Hindi pa nga ako nakakain ng sapat. Tapos na agad. 3,000 gin. Hindi umabot sa 3 oras. Kahit isang patak. Ng pulang sabaw ay walang natira. Bukas. Formal na ibebenta. Mga ginoo at ginang. Mula sa araw na ito. Red Explosion Experience Center. Opisyal nang ibinebenta. Para masiguro ang bawat hipon ay may pinakamataas na kalidad na lasa. Araw-araw. Kami ay nagbebenta lamang ng 1 tonelada. At saka, bawat tao ay may limitasyon sa pila kada beses. Limitado sa 2 kilo. Walang dagdag na benta. Hey, pabula. Mayaman ako. Bigyan mo ako ng 50 kilo. 41 bigyan mo ako ng 50 kilo. 10 pampala sa 41. Kailangan kong dalhin ito para sa salu-salo. Ginoong Lee. Nasa Juxian Pavilion. Mayaman ka, ikaw ang hari. Ngunit sa Red Explosion Experience Hall, may mga patakaran na dapat sundin. Pinakamahusay na purple garlic at 12 halamang gamot. Sapat lang para sa 1,000 kilo ng sangkap. 10-10-10-10 1 kilo. 10-6 na 10-10-10 hindi purong lasa. Hindi purong lasa. Ako silin mo. Gumagawa lamang ng napakasarap. Huwag sirain ang sariling reputasyon. 2 kilo. Bumili ka kung gusto mo. Hindi bibili. May ilang daang tao pang naghihintay sa likod. Paalisin ang bisita. Ikaw. Ayos. Sobrang tindi mo. Bigyan mo ako ng 2 kilo ng pinakamahal. Sublime na 12 pampalasa. Aba, naubos na ang stock para sa araw na ito. Naghintay ako ng 1 oras ah. Bakit naubos na? Ay naku. Bukas. Bukas, darating ako ng maaga para pumila. Laging alerto. Sa unang 100 na pwesto. Kukunin natin yan. Kuya Danyu. Hindi pa sumisikat ang araw. Hintayin ang umaga.
Darating na ang pera. Kuya Danyu. Sa madaling araw bukas. Dalhin ang mga kapatid para pumila. Kunin ang unang 100 na pwesto. Pagkatapos ng umaga. Kapag hindi makabili ang mayayamang tagapangalaga, nagtitinda kayo ng pwesto. Nagtitinda ng sariwang hipon. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ay labis na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. At nagmamalasakit din na hindi mabili ng iba. Ngunit siya ay makakabili. Pakiramdam ng kayabangan. Natutulog kayo ng magdamag. Ang binebenta ninyo ay lakas ng katawan. Kumita sila sa kanilang kayabangan. Paano ito magiging posible? Yung bulag. 1,000 kilo lang ang benta niya sa isang araw. Itong tagapangalaga. Gusto bang bumili? Ng pinakamataas na 12 pabango. 2 kilo, kakalabas lang. Mainit pa. Bigyan mo na ako. Magkano? Hihe. Sa tindahan, 1 layang naging kada kilo. Sa gitna ng gabi, 3 oras akong nilalamig. 5 layang napilak. Kasama ang kahon at hipon. Walang tawad. Nabaliw ka na. Dagdagan ng 2 beses at kalahati. Masyadong mahal. Tingnan mo ang pila. Tagapamahala ng pamilya Lee sa silangan ng lungsod. Katatapos lang ng 6 na tael. Hindi ko ito ibinenta. Bumili ako. 5 tael, 5 tael. Ibigay mo sa akin. Kukunin ko ang posisyong ito. Sapat ba ang 3 tael na pila? May iba pang nag-aalok ng 4 na tael. Lin mo. Nabaliw na. Lahat ay nabaliw na. Sa black market, isang tiket ng bawang na may gatas ay naitataas na sa 1-0 tael ng pila. Ang ating kita. Matagal lang hindi bumaba ng 1-0 beses. Ito ang kahinaan ng tao. Mas lalo nating gustong makuha. Mas lalo nating nararamdaman na parang araw-araw ay may masarap na pagkain. Ngayon, ang malutong na alimasag na may kulay pula. Hindi na ito isang ulam lang. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng yaman ng mga may kapangyarihan. Bilang pantelebisyon sa social media. Paano nangyari ito? Iyon naman ay, mga peste sa palayan. Bakit ang buong lungsod ng Beijing? Parang mga demonyo na nagsusunggab. Kung hindi man sapat ang tamang daan. Huwag mo na akong sisihin. Ipagbigay alam ko sa pamilya Kian. Para magsimula ng isang samahan ng mga mangangalakal. Putulin ang lahat ng kanilang uling. Pumunta sa nyog na yon. Sirain ang palayan ng bulag na iyon. Lin mo, may nangyaring masama. 3 pangunahing tindahan ng uling sa timog ng lungsod. 5 tindahan ng gulay. Ngayon umaga sabay-sabay nilang pinawalang bisa ang kontrata. Walang usok na kahoy na panggatong. Walang dumating kahit kaunti. Luya, sibuyas at mga sangkap ay naubos na sa buong bayan. Mas mabagal ang kilos kaysa sa inaasahan ko. Nagmukhang mas matagal pa. Mukhang ang Jukshan Pavilion at ang pamilya Kian talagang nagalit na. Wala na talagang pakialam sa mukha. Diretso nang gumamit ng samahan para ipagtabuyan. Ginoo. Bakit hindi ka pa nag-aapoy? Malaki ang ginastos ko. Para sa pwesto mula sa mga scalper. Anong oras na ba? Hindi na ba tayo gagawa ng negosyo? Sinabi ni Ginoong Kian na, sino mang magbebenta sa atin ng kahit isang piraso ng kahoy, ay makakalaban ang buong samahan ng mga negosyante. Ito ay isang tiyak na pagkatalo. Walang apoy, walang mga sangkap. Ano ang gagamitin natin para magluto ng hipon? Kapatid Lin, hindi maganda. May malaking nangyari sa King Liu Village. Dahan-dahan lang. Ano nangyari kay Laozhao at sa kanila? Si Ginoong Gu ay nagbayad ng malaking halaga para kumuha ng mga bandido at mga masamang tao sa labas ng bayan. Gusto niyang patayin lahat ng iyong mga palayan. Gamit ang lason. Paglalagay ng lason. Nagtataka sila na mangyari ito sa ilalim ng mga paa ng emperador. Gumawa ng ganitong bagay. Brother Lin, huwag mag-alala. Si Uncle Zhao at ang mga kababayan ay nagbabantay sa bukirin at pinipilit na ibalik ang grupong mga salot. Pabalik. Pero nagtayo sila ng hadlang sa tanging daan patungong kabisera. Kakatapos lang ng 3,000 gin na dekalidad na hipon na naipit sa labas ng bayan. 50 li mula sa bayan. May mga itim na hangin mula sa bundok. Huling batch ng purple na bawang. At 13 pampalasa. Hindi talaga maipasok dito. Nagbabala sila. Kahit isang langaw. Huwag nang asahang makakalipad sa Nanhua Building. Ha. Mga kapitbahay. Huwag nang maghintay pa. Itong bulok na tindahan. Hindi na magbubukas ngayon. Kaya mas mabuti. Pumunta na lang tayo sa iba. Hindi pa nga makabili ng kahit isang piraso ng kahoy pang apoy. Sila pa ang maghugas ng hipon gamit ang ulo nila. Tara tayo sa ating pagsasama-sama ng mga diwata. Ngayon, lahat ng pagkain ay may 20% diskwento. Sa araw na ito. Magandang pagkakataon ito. Haha. Paano naman? Ang mahuhusay na kamay ni Boss Lin ay hindi na epektibo ngayon. Ang iyong pulang maanghang na hipon, hindi ba napakaastig? Bakit hindi man lang umuusok? Matagal ko nang sinabi na ikaw ay isang mababang uri ng negosyante. Na hindi talaga naunawaan ang mga patakaran ng lungsod. Umaasa sa isang hindi karaniwang putahe na akala mo'y kayang talunin ang pamilyang Kian at ang Jukshan Pavilion. Haha. Napatunayan. Naputik. Ay hindi kailanman makakapagtaguyod.
Ngayon, walang tubig at pagkain. Ang Nanhua Tea House ngayon ay tiyak na mamamatay. Yung mga customer sa labas ay nagkagulo. Pero kailangan mong makipagkita sa opisyal. Agad mong pirmahan ang liham na ito ng pag-alis. Ipahayag ito sa publiko. Sa mga araw na ito, ang negosyo mo ay pawang panlilinlang at panggaganso. Walang kaugnayan sa Su family. At saka, umalis ka sa kabisera. Umalis ka sa kabisera. Tiate, Elder Su. Ang inyong kaalaman. Napakakulang na nakakalungkot. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Walang sangkap, walang apoy. Anong gamit mo sa negosyo? Denyuje, papasukin ang mga kapatid para kumuha ng tubig. Linisin ng mabuti ang 3 malaking kaldero sa labas ng pinto. At pagkatapos, buksan ang lahat ng pinto. Buksan ang pinto. Lin mo. Wala kaming anuman. Buksan mo na ang pinto. Yung mga customer sa labas, kakainin tayo ng buo. Sino ang nagsabing kailangan magbenta ng pagkain kapag nagbukas ng restaurant? Para lang sa mga gulay. Lin mo, ano ba talaga ang balak mong gawin? Walang hipon, walang pampalasa. Paano natin sila mapapawi ng pag-aalala? Ginoo ginang. Sa mundong ito, ang pinaka-advanced na modelo ng negosyo, hindi kailanman nagbebenta ng produkto. Hindi nagbebenta ng produkto. Ano ang binebenta? Binebenta. Inaasahan. Akala ng Jukshan Pavilion. Nakapagpinuto nila ang aking supply. Mawawalan na ako ng pagkakataon. Hindi nila alam kung ano ang tinatawag na ekonomiyang miyembro. Ngayon, hindi tayo nagbebenta ng alimango. Ngayon, magkakaroon tayo ng pera. Gagamitin ko ang mga basura na ito para ubusin ang bulsa ng mga makapangyarihang tao sa Beijing. Gamit ang kanilang pera. Wasakin ang aso sa Gukshan Pavilion. Buksan mo. Gagawa pa ba tayo ng negosyo? Sugod tayo. Nangangalakal lang sila ng pera. Alainan. Lin mo. Dumating na ang iyong katapusan. Dainyu, buksan ang pangunahing pintuan. Ginoo. Bakit hindi tayo nag-apoy ngayon? Nasaan ang ating maanghang na hipon? Magsawalang galang po kayo. Ngayon ay hindi tayo mag-aapoy. Dahil, noong nakaraang gabi ay sinuri ang pulang sa lagubang. Natuklasan ang karne. Hindi pa umabot sa pinakamataas na pamantayan. Pagsubok sa pulang pagsabog. Mas mabuting itigil ang lutuan kaysa gumamit ng pangalawang klase para sa mga mahal na tao. Maganda ang sinasabi. Sa tingin ko, ikaw ay pinutol na ang supply. Wala nang makuhang sangkap. Wala kang naipadalang stock ngayon. Ano ang ipambabayad mo sa amin? Mga pagkalugi sa pagyelo at pag-aantay. Ngayon, kahit walang hipon. Ngunit inihanda ko para sa inyo. Mas masarap kaysa sa pinakamagandang 12 pampalasa. Mas mahalaga pa ang mga bagay. Kayo po, lahat ay sa kabisera. Mga taong may pangalan at katayuan. Araw-araw kasama ang iba't ibang uri ng tao. Nagkakasiksikan sa kalsada para manghuli ng pagkain. Hindi ba't nakalalabag ito sa kanilang dignidad? Silver card. Presyo isa 0 layang. Gamitin ang card na ito. Mula ngayon, araw-araw na bumili ng maliit na alimango. Maaaring makakuha ng isa 0% diskwento. At makakatanggap ng espesyal na prutas. Isang baso ng inuming pampatanggal anghang. Gintong card. Presyo 50 layang. Sa pamamagitan ng card na ito, hindi na kailangang maghintay sa mahabang pila. Ang aming tindahan ay may espesyal na e-gold na daanan. Pumunta at bumili anumang oras. Ipinapakita ang karangalan. Purple Gold Supreme Card. 100 layang na pilak. 100 layang na pilak, malugod na tinatanggap si Longlong. 2 layang mula sa pilak. Sa pamamagitan nitong card, Supreme 13 Spices. Araw-araw unahin ang pagkuha ng 50 kilo. Ito ang tunay na. Isang card lang sa kamay. Lahat ng tao ay humahanga. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon, hindi lang pagbili ng card. May isa pang paraan. Ang AA Referral Letter. Para sa mga ihihi na may card. Magre-refer ng bagong miyembro. Parehong kailangang gawin. Priority na makabili ng hipon bukas. Gintong referral, gintong pagkakataon. Nagdagdag ng 3 gin. Purple Gold ang nagrekomenda, Purple Gold. Nagdagdag ng 10 gin. Supreme 13 Spices. Hindi binibili ang card. Kundi ang karapatang maglakad sa ngalan ng iba. Ngayon, simula ng pagbebenta. Gintong card. Bigyan mo ako ng 2 piraso. Bumili rin kayo. Ang mga pwesto bukas ay nakapangalan sa akin. Gusto ko rin ng isang gintong card. Bigyan mo ako ng gintong card. Bigyan mo ako ng pilak na card. Hindi na ako maghihintay sa lamig sa pila muli. Nabaliw na. Lahat ay nabaliw na. Isang pirasong sirang karton ay kayang ibenta ng 100 liang. Benta ng karapatan. Hindi ba't parang nakakuha ng walang laban? Silin na bulag. Kahit na makakuha ka ng bundok ng ginto, ano ngayon? Bukas, hindi mo magagawa. Ang alimango at 13 spices. Yung mga makapangyarihan. Gayunpaman, isusubo ka pa rin nila ng buhay. Lin mo. Isang mata lang ang kita. 15,000 layang. Talagang isang himala ang baril na ito. Utang na tungkulin. Nanalo tayo. Pero anong gagawin bukas? Nakuha na ang pera. Kung hindi makapagbigay ng hipon bukas, hindi makapagbigay ng 13 pampalasa.
Ang ganitong paraan ng pagbebenta ay makakaranas ng pinakamasamang pagsalungat. Ang daan sa labas ng lungsod ay patuloy na nakasara ng mga bandido. Sa loob ng kabisera, hindi tayo makabili kahit isang bawang. Ang pera ay makakabili ng lahat. Ngunit hindi nito mabibili ang daang nakasara ng mga negosyante. Kung hindi makarating ang mga sangkap, bago magdamag, ang 1,000 tael ng pilak na ito. Ito ang aming simbolo ng kamatayan. Ang bigat ng amoy ng puti. At, ang amoy ng dugo. Kuya. Sabi ni Kuya Yuna. Hindi ka makakabili ng pulang sa lagubang. Nagpalipat-lipat kami sa kabila ng pader sa magdamag. Pumunta tayo sa ilog sa hilaga ng lungsod. Nadala ka namin. Marami kaming nahuli. Sa mga kabataan ng Lin pamilya, ikaw ay isang mabuting tao. Binibigyan mo kami ng karne at lugaw. Gusto rin naming makatulong sa iyo. Hindi kami marunong sa mga negosyo sa kabisera. Alam lang namin kung sino ang mabuti sa amin. Kaya ibibigay namin ang buhay na ito. Para sa kanila. Kapatid na Lin, ang daan ng opisyal ay nakasara. Pero ang mga lihim na kanal sa kabisera. Kami, mga manggagawa, alam na alam namin kung ano ang hinahanap mo, ang mga kalakal na kailangan mo. Kami, mga langgam, nagdadala. Isa-isa. Lahat ay naihatid namin sa'yo. 5,000 kilo ng pulang kabute. Hindi namin tinipid ang ulo ng bawang. Kuya, bukas, makakapagbukas pa ba tayo? Ginoo. Tanggapin ang mga kalakal. Ginoong Few. Buksan ang bodega. Magrehistro. Malaking baka. Sindiin. Bukas ng umaga. Gagawin kong pulang-pula ang buong syudad. Susunugin ang mga mataas na nakatayo na mga hayop. Nagsimula na ang apoy. Nagsimula na ang apoy si Ginoong Lin. Sino ang nagsabi na nagkulang ang supply ng Red Explosion Experience Hall? Ang amoy na ito. Mas matindi pa kaysa sa nakaraang 3 araw. Mga Ginoo. Ngayon, 5,000 kilo ang bukas na supply. Walang limitasyon sa pila. Lahat ay may bahagi. Wow! Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Si Guan Daoming ay naharang ng mga tulisan. Saan sila? Nakakuha ng napakaraming pulang sa lagubang. Sobrang gulo sa harap. Mahalaga ang iyong katayuan. Paano ka makakapunta sa ganitong lugar? Narinig ko na ang tindahang iyon ay nagbebenta ng mga pulang uod na nakatira sa mga palayan. Si Laoli, ano bang alam mo? Nagsara ako ng mga ugat sa loob ng 5 taon. At ngayon, naakit ako ng bagong amoy na ito. Nagtulak-tulak lang. Paano naman pwedeng mangyari iyon? Ang tagong talento ay nasa gitna ng bayan. Kaya nitong ihalo ang higit sa 10 uri ng pampalasa. Na parang likas na likha. Siguradong isang henyo ang taong ito. Tara. Tingnan natin kung masusubukan mo. Purple Gold Supreme Card. Ayon sa inyong mga alituntunin, 2 libra ng pinakamaganda. Sandali lang, mahal na bisita. Pakiusap sa Purple Gold na upuan. Lin mo, 2 libra ng Supreme 13 Spices. Ang mga hakbang ay matatag tulad ng bundok. Humihingal ng mahaba at malalim. Malaking isda. Sa wakas na huli na. Ginoo. Pulang sumabog na labis na pampalasa. May kasama pang itim na gubat na ginseng. At pinakulo ang espesyal na pagkain. Simulan sa pagdila ng ulo ng hipon. Pagkatapos ay tikman ang laman ng buntot ng hipon. Ang bagay na ito ay labag sa asal. Mas mabuti pang hayaang subukan ng aking tauhan. Umalis ka na. Sa harap ng pinakapayak na pagkain. Saan ka makakahanap ng maraming alituntunin? Ang daloy ng init na ito. Nangyari na sa akin ito, na humarang sa aking mga daluyan sa loob ng 5 taon. Sa uod na ito, mayroong espiritu. Ginoo, anong nangyari sa iyo? May lason ba ang uod na ito? Oldly. Alam mo ba kung ano? Haha. Ang saya. Sobrang saya. 5 taon ko, ng pagtitiis at pag-inom ng malamig na lason. Ngunit dahil sa isang kawali ng maanghang na langis, napilitan akong ilabas ang kalahati nito. Ginoo. Ito ay hindi isang karaniwang putahe. Nabago na purplong bawang. Idinagdag ang 13 pampalasa. Talagang nakakabighani ang likha ng kalikasan. Ano man ang 8 pangunahing lutuin ng kabisera. Mga bihirang delikasi mula sa bundok at dagat. Sa harap ng hipon na ito. Lahat ay parang kumakain ng wax. Itong hipon. Maanghang pero hindi mainit. Sariwa at malinamnam hanggang sa buto. At naglalaman ng espiritu. Hangalang panauhin, salamat sa papuri. Dahil nasiyahan ka sa pagkain. Maari bang mag-iwan ka ng 1 piraso ng iyong likha dito? Kumuha ng tinta at brush. Ginoong Li. Bumalik sa tahanan at magpadala ng 1,000 leang na pilak. Selyo ng Shuanglong. Wang Yin ng BSD. Tapos na. Ganap ng tapos ang Juxian Pavilion. Ginoong Liu. Tikman mo na. Ito ang Juxian Je.
Lihim na paraan ng paggawa ng pulang kopa. 3 bawat kilo. Hindi na kailangang maghintay sa pila. Siguradong hindi ito magpapahuli sa lasa ng kabila. Ano ba itong kakaibang bagay na ito? Amoy putik sa bibig. Karne ng kahoy na panggatong. Huwag magalit, Ginoong Liu. Ito ay niluto ayon sa kulay sa kabila. Anong silbi ng kulay? Kahit ang pag-alis ng mga talukap, hindi mo alam ang proseso ng pag-alis ng putik. Ibalik ang pera. Sa susunod, papasok ako muli sa Juxian Pavilion. Hindi na, Liu. Walang silbi. Pinaaral ko kayo ng mahigit 10 sikat na chef. Kahit isang bulag na recipe hindi nyo maabot. Ngayon buong Beijing sinasabi. Nagbebenta kami ng mabahong oud na nakakasama. Anong amoy, umalis na, umalis na. Tapos na. Nabagsak ang billboard. 13 pampalasa sa kaliwa. Bawang sa kanan. Maanghang. Masakit, masaya. Ginooli. Iabot mo sa akin ang plato ng bawang. Huwag kang agaw. Ito ang aking pribilehiyo bilang miyembro ng Zijin Card. Ikaw na tagasunod. Nakaupo sa tabi ng kalsada, kumakain ng hipon. Anong klaseng asal ito? Anong klaseng asal? Naka-reserve na ang pangalawang palapag na mesa. Makakain kaya tayo ng iisang ulam kasama si Haring Prinsipe. Bakit ka nakaluhod sa tabi ng kalsada? Haha. Ginoo o ginang, halos maputol na ang mga kalkulasyon mo sa semento. Sa ilalim, naayos mo na ba ang kabuang bilang? Naayos ko na. Artificial na uling. Gasto sa pampalasa. At pati na rin ang mataas na bayad sa pangingisda ng hipon. Lahat ng ito ay binawas na. Netong kita sa isang buwan. Hindi ito 1,000,000 layang. Ilan ito? Buwan ng netong kita. Tama lang na 128,000 tael ang pilak. Ito. Hindi lang naubos ang Purple Gold Card. Pati ang mga suking bumabalik at delivery, ay umabot din sa rurok. Ang aming kita, hindi lang tumataas ng 10 beses. Ay talagang na-translate, ng 100 beses. Lin mo. Nagawa mo ito. Hindi mo lang nailigtas ang nanhualo. Nailigtas mo ang buong pamilya Su. 100 beses lang. Basic na galaw. Huwag mag-alala. Ginoo, punasan ang luha. Ginoo, mga nakatatanda ng pamilyang Su. Dapat nang suriin ang utos ng militar. Natapos na ang isang buwang takdang panahon. Gusto kong makita. Yung mayabang na bulag. Ngayon, paano ka magpapaamo at aamin? Lin mo. Natapos na ang isang buwan. Katatapos ko lang. Tumingin sa ibaba. Sa tindahan mo, puno ng mga nagtitinda at mga tao. Mabaho at maalikabo. Anong klaseng asal ito? Sumuko ka na, sa mga maliit na kita. Hindi kailanman mapupuno ang kakulangan ng Nanhua Building. Bulag. Pirmahan mo ang iyong daliri. Lumayas ka sa supamilya. Huwag mong akalaing na makakapanloko kami sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang daang tao para magpanggap na artista. Na magpapanggap lang kayo. Umalis ka na ngayon. Bukas, babalik na ang kargamento ni Jiaming. Ito ang Southhua Building. Ang kabuang talaan ng isang buwan. Bawat kita ay may tatak ng opisina ng pananalapi. Hindi maaaring magpanggap kahit kaunti. Tumingin kayo sa paligid ninyo. Matigas ang bibig ng patay na pato. Gusto kong makita. Ano ang kaya mong gawin? 112,800 tael. Paano ito posible? Impossible. Ito ay tiyak na peke. Buwan-araw. Isang bulag na nagbebenta ng mga insekto. Paano siya makakakuha ng ganitong halaga? Pek. Tio. Hindi mo nakita. Ang mga maharlika sa labas. Hindi ko nakita ang undersecretary ng departamento. Nakatayo sa kalsada, kumakain ng hipon. Yung mga sinasabi ninyong mababang uri, ay isa ng matibay na pera sa kabisera. Malaking negosyo. Ihain na ang pagkain. Ito ang pinggan. Hindi ito ang maanghang na 13 pampalasa. Ito ay inihanda para sa mga elder ninyo. Pinakamataas na kalidad na bawang at karne ng Diyos. Ito ay guwantes na pangproteksyon sa langis. Isuot mo na. Hindi ka madudumihan ng langis. Kung gayon, dumating ka na nga. Bakit hindi mo subukan ito? Itong putik na oud. Kapatid, anong nangyari sa'yo? Itong oud. Talagang nakakain. Itong laman ng hipon. Bakit napakasarap kumagat? Ang amoy ng bawang. Talagang napakasarap. Matanda na ako. Walang nakikita. Mali ang aking pagtingin sa iyong pambihirang talento. Ang daang taong yaman ng pamilya Su. Halos nawasak dahil sa kayabangan ng matanda. At dahil sa mga pagkiling. Mula sa araw na ito. Kahit sino sa pamilya Qian, o sa Juxian Pavilion, ay wala nang kinalaman sa pamilya Su. Lin mo, ay ang tanging manugang na kinikilala ng pamilya Su, na nag-iisa. Ang manugang ay may pambihirang kakayahan. Naiintindihan ko na. Ako rin. Naiintindihan ko at tinatanggap ko. Masyadong mabigat ang sinabi ng dakilang matanda. Dahil tayo'y magkapamilya. Ang mundo ng pagkain sa kabisera. Simula ngayon. Sasamahan ko si Waner. Sama-sama nating talunin
Ang dating Juxian Pavilion. May ganito rin sa araw na ito. Ang pamilya Qian ay nang-aapi at nangingibabaw. Karapat dapat silang suriin. Selyo, ngayon, ay kailan Dadong, araw ng kasiyahan sa kasal. Narinig ko na ang mag-amang Qian ay naipadala sa liblib na lugar 3,000 milya na. Hindi pinairal ni Dadong ang personal na parusa. Lahat ay ayon sa batas ng Dakian. Langit at lupa, itim at dilaw. Kalawakan at malawak na panahon. Dumating si Big Brother Lin. Ngayon, tingnan natin kayo. Kuya Lin, nakapasa na ako sa pagsusulit sa bayan noong nakaraang buwan. Sabi ng guro, ako ay isang binhi ng karunungan. Sa hinaharap, gusto ko ring maging katulad ni Kuya Lin. Kumita ng malaking pera. Magpatayo ng mga paaralan para sa mas maraming bata. Ang salitang ito, naitala ko na. Bata ng pamilya Lin. Ngayon ay isang malaking araw. Bakit ka tumatakbo? Kami dito. Andito na ang matandang buto. Mabagal lang. Kung hindi kayo nagsakripisyo noon upang iligtas kami. Hindi sana naging ganito. Ang Red Hot Chamber of Commerce. Ngayon ay kasal. Naghanda ako ng maraming pagkain. Kayo po lahat. Lahat ng ito ay mga mahalagang bisita ko. Hongbao Chamber of Commerce. Kumuha ng hipon at maghatid. Naghahanap ng mga manggagawa. Para sa mga tulad naming mahihirap. May pagkakataon na rin. Ginoong Lin. 100 taon ng magandang pagsasama. 1 Noong panahon, nagkamali ang lolo. Lin mo. Talagang isang taong may angking galing at talino. Lin mo. Ipagkakatiwala ko si 1 sa'yo. Mag-alaga ang matandang mataas ang posisyon. Ako ang mag-aalaga sa kanya habang buhay. 1 Nandito na ako para kunin ka. Lin mo. Sa buhay na ito, kasama ang buhay at kamatayan. Tanga. Sino bang may ganitong kasal na gabi? Na may mga hipon sa silid ng kasal. Lahat ng tao ay alam na. Ang Hongbao 13 Spices ay kilala sa buong mundo. Pero hindi nila alam na ang pinakamagandang lasa ay ang sariling kamay na pinutol. 6 na buwan na ang nakalipas. Ginamit mo ang isang silk ball para saktan ang putik na eskinita. Wala akong anuman. Binigyan mo ako ng tiwala. At binigay mo rin sa akin ang lakas para ipakita ang mga ambisyon. Sa negosyo, hindi kailanman nag-aatubili. Ngunit ang utang na loob ko sa iyo ay hindi ko mababayaran sa buong buhay ko. Kaya, paano mo gustong magbayad? Ha? Yaman at kayamanan, ibibigay ko na sa iyo lahat. Tungkol sa natitirang buhay ko. Nakatakip ang mata. Maghuhubad ako ng hipon para sa iyo buong maghapon. Maghintay tayo hanggang umaga bukas. Dadaling kita upang makita ang kasikatan ng lungsod na ito. CJ.